Mabilis ang pagpapatupad ng mga plano ng pagpapalawak ng militar ng China na nais habulin ng Beijing ang agwat nila ng Estados Unidos bago pa magkaroon ng posibleng sigalot ng dalawang superpower. Naitayo na nila ang pinakamalaking hukbong dagat at hukbong lupa sa mundo. At madalas nilang ipinapakita ang mga bagong inobasyon mula AI-integrated swarm drones hanggang hypersonic missiles. Pero habang nagmamadali ang Beijing na makahabol, hindi naman basta-basta nagpapahuli ang US. Gumagawa rin ito ng malalaking pagbabago para mapanatili ang pagiging pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo. Isa sa mga pagbabagong ito ay malaking problema para sa Navy ng China dahil ginawang di nakikitang tagawasak ng flota ng US ang B-2 Spirit na kayang pabagsakin ang puwersa pandagat ng Beijing mula daan-daang milya. Pinaka-iconic na bomber ang B-2, kaya hindi na ito kailangang ipakilala pa. Ang kakaibang flying wing ay madaling makilala kahit saan, at ang pambihira nitong stealth ay ginawa itong isa sa pinaka-nakakatakot at epektibong eroplano sa lahat ng panahon, kayang makalusot sa himpapawid ng kalaban nang hindi nakikita. Napatunayan ng eroplano ang halaga nito sa maraming okasyon at naging mahalaga sa mga labanan mula nang pumasok ito sa serbisyo noong 1997. Ginamit ito sa digmaan sa Kosovo noong 1999 halimbawa, pati na rin sa mga digmaan sa Iraq, Afghanistan, Libya at Yemen, at kamakailan lang sa Iran. Kadalasang ginagamit ang B-2 para atakihin ang mga target sa lupa, gaya ng mga pasilidad militar ng Serbia sa Kosovo, kuta ng Taliban sa Afghanistan, at underground na pasilidad nuklear sa Iran. Napatunayan na itong epektibo sa pangsira ng mga bunker, base at air defenses. Pero hindi ito itinuring na seryosong sandata laban sa mga barko. Kahit na may potensyal itong wasakin ang mga barkong pandigma at iba pang kagamitan ng hukbong dagat dahil sa malaki nitong kakayahan magdala ng armas, kahangahangang abot at kakayahang magtago sa radar, may isang malaking problema na laging pumipigil sa B-2: ang kakulangan ng mga munisyong pandagat. Noong mga nakaraang taon, kung gustong bumbahin ng US ang barkong pandigma gamit ang B-2, umaasa sila sa gravity-driven smart bomb gaya ng GBU-31 JJDAM. Para matamaan ng B-2 ang gumagalaw na barkong pandigma gamit ang JJDAM, kailangan nitong lumipad halos direkta sa ibabaw ng target bago ihulog ang kargamento. Kahit na ang B-2 ay may napaka-advanced na stealth features, ang paglipad ng sobrang lapit sa mga barko ng kalaban ay maaari pa ring maging napakadelikadong galaw na posibleng maglantad sa bomber sa iba't ibang radar at mga integrated air defense systems. Kahit tumpak ang JJDAM sa mga nakapirming target, wala silang infrared seeker heads at aktibong radar systems. Kaya hindi nila matutunton ang mga barko ng kalaban sa dagat. Dahil sa mga limitasyong ito, ang B-2 ay madalas pangalawa lang sa mga misyong laban sa mga target sa dagat. Mas ginagamit ang B-1B Lancer. Noong 2025 gayunpaman, binago ng militar ng US ang kanilang estratehiya. Nagkaroon ng pagsubok noong huling bahagi ng Abril, malapit sa Eglin Air Force Base sa Hilagang Kanlurang, Florida. Naghulog ang B-2 bomber ng 500 pound na sandatang pandagat na quick sink. Ang quick sink ay isang binagong JJDAM na didisenyo para sa mga target sa dagat at napaka-epektibo ng paraan ng paggana nito. Una, tinutukoy ang target gamit ang mga eroplanong pangpatrolya at pagmamanman sa dagat, tulad ng P-8 Poseidon na nagbibigay ng coordinates sa strike aircraft gaya ng B-2 bomber. Paglapit ng bomber sa target, ihuhulog nito ang kargamento mula sa itaas. Tulad ng karaniwang JJDAM, umaasa ang quick sync sa GPS at inertial navigation systems para maabot ang huling alam na lokasyon ng target. Sa saklaw na ito, gagana ang imaging infrared seeker ng bomba na bahagi ng Weapon Open Systems Architecture o WOSA nito para tulungan itong tumama ng eksakto sa target. Sinusuri nito ang paligid. Hinahanap ang barko na kapareho ng sukat at thermal signature ng target at nagbibibay ng mga real-time na pagwawasto ng kurso para masundan ito habang gumagalaw. Hindi basta bumabangga sa gilid o tumatama mula sa itaas.
ang quicksink. Sa halip, sumisisi dito sa tubig sa tabi ng barko at sumasabog malapit sa hull gamit ang delayed action fuse. Ang pagsabog ay lumilikha ng malakas na shockwave na kayang iaangat ang hull ng barko palabas ng tubig at butasin ang ilalim nito. Sa madaling salita, nababali nito ang likod ng barko na kadalasan ay nagreresulta sa paglubog nito sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya tinawag itong quicksink. Malaking balita noon nang ianunsyo ni General David Alvin, hepe ng US Air Force, sa X na nagpakawala sila ng bagong quicksink na sandata na malaking tulong sa pag-atake sa mga nakatigil o gumagalaw na sasakyang pandagat. Tunay, itong game changer para sa kagawaran ng depensa. At ito ang tinutukoy ni Pangulong Donald Trump na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Nalutas nito ang dating problema ng B-2 na hindi kayang tamaan ng maaasahan ang mga gumagalaw na target sa dagat. Malaking upgrade ito sa kakayahan ng bomber. Kahit noong panahon na yon, may ilang eksperto ang nagtanong kung gaano nga ba ka-epektibo ang quicksink laban sa hukbong dagat ng China. Lalo na dahil sa laki nito at sa mga makabagong kakayahan sa air defense. Si Tom Shugard, dating opisyal ng submarine warfare ng US Navy at senior fellow sa Center for a New American Society, ay sumulat online na magugulat siya kung ipagsapanganib ng US military na paliparin ang B-2 bomber malapit sa barkong pandigma ng China para maghulog ng ganitong bomba. Dagdag pa niya, 1,000% ba tayong sigurado na hindi tayo madedetekta ng mga air defense system nila? Ang parehong tanong ay inulit ng marami pang ibang eksperto sa militar. Nakaraniwang natuwa na nadagdagan ang arsenal ng B-2, ngunit nag-aalala rin na baka hindi ito maging gaanong kapaki-pakinabang sa isang posibleng labanan-laban sa China. Dahil bawat B-2 ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 bilyong at 19 lang ang mga bomber na ito na nasa serbisyo. Makatuwiran lang na mag-atubili ang Air Force, ilagay ang bihira at mahalagang kagamitan sa hindi kailangang mapanganib na sitwasyon. Kung may iba pang mas makatuwirang alternatibo na maaari pang gamitin, sa madaling salita, ang quicksink ay hakbang sa tamang direksyon, pero baka hindi pa ito sapat para sa tunay na pagbabago. Buti na lang, hindi pa ron huminto ang US. Sa likod ng mga eksena, ang militar ay gumagawa ng isa pang dagdag sa arsenal ng B-2 Spirit, isa na magtataas pa lalo sa kakayahan nito. Isa na magdadala sa itong maalamat ng eroplano sa mas mataas pang antas ng kahusayan sa operasyon at gagawin itong perpektong panlaban sa mabilis na lumalawak na puwersa ng hukbong dagat ng China. Ang AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile o LRAASM ay isang air-launched na anti-ship cruise missile na dinevelop ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA noong dekada 2010. Pumasok sa serbisyo noong 2018 kasama ang US Air Force at Navy. May tinatayang haba na 14 na talampakan o 4.26 na metro, may pakpak na may sukat na 8 talampakan at 10 pulgada o 2.7 metro at may bigat na 2,700 at 60 libra o 1,250 kilo. Ang LRAASM ay isa sa pinaka-advanced na anti-ship na bala ngayon. Pinapagana ito ng Williams F-107, WRF-107, WR-105 turbofan engine na nagbibigay daan dito na maabot ang mataas na subsonic na bilis na humigit kumulang Mach 0, 0.670 milya bawat oras o 1,100 at 11 kilometro bawat oras. At may abot itong hanggang 500 nautical miles o siyam na raang 26 na kilometro gamit ang GPS, inertial navigation, infrared at electro-optical sensors, pati AI guidance. Napaka-eksakto ng LRAASM. Kayang tumama sa loob ng mas mababa sa 10 talampakan o 3 metro mula sa target sa bawat atake. Dahil sa malaking 1,000 pound, 453 kilogram WDU-42B Hiblast Fragmentation Warhead, sapat ang lakas nito para wasakin kahit pinakamalalaking modernong barkong pandigma, pati cruiser at destroyer. Bukod pa rito, ang LRAASM ay gumagamit din ng uri ng stealth technology na makikita sa mga eroplanong gaya ng B-2 mismo.
May low observable airframe ito na may mababang radar cross-section para makaiwas sa pagkakatuklas sa himpapawid ng kaawi. Gumagamit ito ng passive electronic support measures at radio frequency sensors para matutukan ang mga target nito nang hindi nagpapalabas ng madaling makita na signal habang lumalapit. Dahil sa mga katangiang ito, ang LRAASM ay malaking banta kahit sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa mundo. Pero sa unang ilang taon ng pagkakabuo nito, maaari lamang itong ilunsad mula sa iilang piling plataporma, kabilang ang B-1 Lancer, FA-18EF Super Hornet at F-35 Lightning II. Noong Hunyo, 2026 opisyal nang isinama ang B-2 Spirit sa listahan. Bago natin talakayin kung paano at ano ang ibig sabihin nito, ang The Military Show ay nagdadala ng buong detalye, hindi lang balita. Mag-subscribe para manatiling nauuna sa iba. Noong Hunyo 29, 2026, naglabas ang United States Air Force Global Strike Command ng nakakagulat na ulat na nagsiwalat na nagsagawa ang Pacific Air Forces ng isang live-fire sinking exercise gamit ang B-2 Spirit at isang long-range anti-ship missile. Naganap ang pagsasanay sa hilaga ng Mariana Islands, malapit sa Guam na teritoryo ng US at mahalagang estratehikong sentro ng Amerika sa kanlurang Pasipiko. Kasama ito sa Valiant Shield 26, ang pinakabagong edisyon ng Valiant Shield War Games, nakabilang sa pinakamalalaking ehersisyong militar ng US sa Karagatang Pasipiko at isinasagawa na mula pa noong 2006. Ayon sa detalyadong ulat ng kaganapan, ang pagsasanay ay kinabibilangan ng pagpapaputok ng B-2 ng isang LRAASM sa USS Juno, isang Austin-class amphibious transport dock na sinimulang buuin noong 1965 at inilunsad makalipas ang isang taon noong 1966. Tinaguriang Mighty J. Ang Juno ay sumali sa maraming deployment sa digmaang Vietnam at naging bahagi ng Operation Desert Shield at Desert Storm sa digmaang Iraq. Matapos ang mga dekada ng serbisyo, opisyal na inalis sa serbisyo ang amphibious transport dock noong 2008 at naging target na barkong lulubugin sa Valiant Shield noong 2026. Tinamaan ito ng Harpoon missile mula sa Navy P-8A Poseidon torpedo mula sa Japanese submarine at LRAASM ng B-2 kaya lumubog sa malalim na Pasipiko at hindi na nakita muli. Ito ay isang malaking hakbang pasulong para sa B-2 at talagang nakapagpapalakas loob mula sa pananaw ng US na makita na naging matagumpay ang pagsubok na ito. Pinatutunayan nito hindi lang na maaaring lagyan ng LRAASM ang B-2, kundi mapagkakatiwalaan din itong gumamit ng mga ito ng epektibo para pahinain at sirain ang mga target sa dagat. Mahalaga ito sa pagtulong sa US na maghanda sa posibleng labanan kontra China. Ayon kay General Kevin B. Schneider, commander ng Pacific Air Forces, ipinapakita ng B-2 ang dedikasyon ng US military sa pagiging adaptable at flexible sa harap ng bagong hamon sa seguridad. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga operasyong pangatake sa mga target sa dagat, mapapanatili natin ang malinaw na kalamangan laban sa mga kalaban, mapoprotektahan ang ating pambansang interes, at masisiguro ang malaya at bukas na Pasipiko na siyang pundasyon ng ating pandaigdigang seguridad. Mas malaki itong upgrade kumpara sa QuickSync dahil sa ilang mahahalagang dahilan. Marahil, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang abot o range. Ang problema sa QuickSync at ibang bomba ay kailangan itong ihulog mula sa malapit na distansya sa target. Kahit may stealth na eroplano tulad ng B-2 habang lalapit ka sa kalaban, mas mataas ang tsansang matuklasan at paputukan ka. Inaalis ng LRAASM ang panganib na yon. Dahil sa operational range na hanggang 500 nautical miles, kaya itong ilunsad mula sa ligtas na layo. Sa teorya, pwedeng i-deploy ng US Air Force ang fleet ng mga B-2 bomber sa mas ligtas na lugar. Daan-daang milya mula sa baybayin ng China sa ibabaw ng South China Sea, East China Sea, o Philippine Sea. At magpaputok ng LRAASM diretso sa alinman sa tatlong Fleet Command Headquarters ng People's Liberation Navy sa Qingdao, Hilaga, Ningbo, Silangan, at Jiangjiang, Timog. Dahil halos di makita sa ere ang B-2,
Mahirap para sa radar at depensa ng Kina na matukoy ang mga eroplanong ito habang papalapit. Pagkatapos ilabas ang kargamento, mabilis na aatras ang mga B-2, agad mawawala sa paningin at babalik sa Guam o ibang base ng Amerika sa Japan, South Korea o Diego Garcia. Siyempre, ang problema sa pagpapalipad ng mga misil mula sa malayong distansya ay maaari nitong bigyan ng mas maraming oras at pagkakataon ang kalaban na makatugon. Gamit ang sarili nilang mga radar at depensa sa impapawid para matukoy at mapahinto ang missile bago ito makarating sa target. Sa kabutihang palad, handang-handa ang LRAASM para labanan ang hamon na yun. Dahil sa low observable stealth profile nito, mas malaki ang tsansa nitong makalusot kahit sa masinsing mga depensang anti-access at aerial denial. Dahil sa autonomous na kakayahan at passive sensor technology nito, mahirap itong matukoy habang lumalapit sa target. Madalas, ang mga misail na ito ay hindi naglalabas ng anumang malalakas na signal na madaling matukoy hanggang sa terminal phase ng kanilang paglipad. Sa puntong yon, kadalasan ay huli na para sa kalaban na makagawa ng anumang aksyon laban dito. May ilan sa pinaka-advanced na mga air defense system sa mundo, ang Beijing. Pero minsan na ring napagdudahan ang pagiging maaasahan nito. Maari pa rin nilang madetect at mapabagsak ang ilang misael bago tumama sa barkong pandigma ng PLA. Ayon sa mga eksperto, kayang magsakay ng B-2 ng hanggang 16 na LRAASM ng sabay dahil sa malalaking internal weapons base nito. Magbibigay daan ito sa bomber na bantaan ang 16 na barkong pandigma sabay-sabay. Isang salbo lang, kaya nitong wasakin ang buong pangkat ng mga barkong pandigma ng PLA. Bilang alternatibo, maaaring magpaputok ng maraming missiles sa mga napakahalagang target tulad ng uri mga destroyer ng Type 055 class na kabilang sa pinakamagagaling sa buong mundo at may nakakabilib na 100 at 12 vertical launch cells o kaya naman sa isa sa dumaraming koleksyon ng mga aircraft carrier ng Beijing. Kahit may ilang missiles na ma-intercept, mataas pa rin ang posibilidad na may makalusot dahil sa advanced sensors at AI guidance systems na kayang mag-course correction at evasive maneuvers. Sabay-sabay na pagpapaputok ng LRAASM ay nagpapahintulot sa kanila na mag-ugnayan gamit ang secure na data link para mapahusay ang flight paths at makaiwas sa depensa ng kalaban. Sumusunod sila sa mababang lipad sa ibabaw ng dagat sa huling lapit, kaya mas mahirap silang makita at pabagsakin. Dahil sa infrared imaging, natatamaan nila ang pinakamahinang bahagi ng barko ng kalaban, kaya bawat tama ay mataas ang tsansang palubugin ito. Ayon sa estadistika ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos, may 370 barkong pandigma ang Sina at lumalawak pa ang hukbong dagat nila. Naaabot umano sa 435 barko sa 2,030. Kung makaharap ng hukbong dagat ang mga Amerikanong bomber na B-2 na may buong karga ng mga pangmalayo ang missile laban sa barko, mabilis mababawasan ang kanilang bilang. At kumikilos na ang Estados Unidos para matiyak na mayroon silang higit pa sa sapat na mga missile na ito upang hindi lang bahagi ng hukbong dagat ng Beijing ang mabantaan, kundi pati ang buong hukbong dagat nito. Noong Abril 2026, lumabas sa balita na gagastos ang hukbong dagat ng halos $1 bilyong para sa produksyon ng LRAASM bilang bahagi ng mas malawak na trend. Kasama sa budget request ng hukbong dagat para sa FY 2026 ang halos $1 bilyong para sa 200 LRAASM, mas mataas kaysa 71 missile na binili noong FY 2024. Ang budget request para sa FY 2027 na isinumite sa Kongreso ay may pondo para sa 177 missile na nagkakahalaga ng tinatayang $707 milyong. Tatlong magkakasunod na taon nang bumibili ng ilan sa pinakamabisang anti-ship missile sa mundo sa malalaking bilang. Malinaw at malakas ang mensaheng ipinaparating nito sa Beijing at iba pang kaaway ng Amerika sa mundo. Hindi mahalaga kung ilang barkong pandigma ang itayo ninyo, gaano kalaki ang inyong hukbong dagat, o gaano kalakas ang kapangyarihang sinusubukan ninyong ipakita sa karagatan, ang militar ng US ay laging may kalamangan. Lagi nitong magkakaroon ng mga bala at armas na kailangan para palubugin ang inyong mga barko sa kailaliman ng dagat
At wala kayong magagawa para pigilan yon. Kahit pa mag-invest kayo sa mas malalaki at mas magagandang depensa, sapat ang talino ng mga missile na ito para makaiwas sa mga iyon. Kahit pa magdagdag kayo ng iba pang patong ng depensa, sapat ang dami ng missile ng US para daigin ang mga iyon. Kahit subukan ninyong puntiryahin ng mga plataporma ng paglulunsad at pigilan ang pagpapaputok ng mga missile mula pa sa simula, kaya pa rin ng US na maglunsad gamit ang isa sa pinakamagaling na stealth bomber na halos imposibleng matukoy kahit nasa loob ng inyong himpapawid. Sa madaling salita, napaghandaan at natugunan ng militar ng US ang lahat ng aspeto at posibilidad. Pinagsama ang pinakamahusay na missile at plataporma ng paglulunsad. Kaya nabuo nila ang sukdulang pangwasak ng buong hukbong dagat. At ang pinakanakakamanghang bahagi ay maaari pa nilang dalhin ang konseptong ito sa mas mataas pang antas. May posibilidad na ang kahalilin ng B-2, ang B-21 Raider, ay kaya ring maglunsad ng kaparehong long-range anti-ship missiles na magdadagdag ng mas maraming advanced stealth launch platforms sa Air Force. Matagal nang may pangamba sa mabilis na pagpapalawak ng hukbong dagat ng China at ang US ay nahihirapan makasabay sa bilis ng paggawa ng barko ng Beijing. Hindi kailanman kinailangang magtayo ng Amerika ng 12-12 ng barko para manatiling nangunguna sa China. Kailangan lang nitong humanap ng mas mabuting paraan para sirain ang mga ito. At nahanap na nito yon ngayon. Alamin kung paano tinutukoy at sinasamantala ng US ang kahinaan ng militar ng China sa video na ito. O panuorin pa kung paano ginawang nangungunang super weapon sa mundo ng US Navy ang multi-bilyong dolyar na kapalpakan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang makabuluhang ulat tulad nito.